So yan, good day po sa inyong lahat mga guys. Ito po for today's video, itong Hanabishi air cooler. So yan, so ang problema dito guys, may power pero not functioning yung mga push button nya. So yan, tingnan nyo. So on natin. Ayan, nakikita nyo yung indicator light. Ayan. So dito guys, pumapasok yung kanyang power. So dito sa kanyang display, wala kahit isa. Kahit anong pindot mo dito, wala. So ito ang ngayon ang ito troubleshoot natin. Tutok lang mga guys para magkaroon kayo ng idea kung paano natin ayusin. So ayan po no. So welcome muli sa channel guys, RM Tech channel. Ayan. So unang gagawin natin, tanggalin natin mga lahat ng mga parts. Bali general natin guys. Yung kanyang filter, lahat. Step by step to. Lahat ng mga parts i-check natin. Ayan. Pati pag cleaning guys, lahat na overall para maging bago muli ito. So ayan, mamaya lilinisan to lahat para maganda yung paggagawa natin. So dito, papaano ba uunahin o pag troubleshoot sa ganitong unit? So yan. So dito guys, wala tayong problema sa kanyang AC cord papuntang kanyang power supply kasi mayroon tayong nakikitang indicator doon sa open nya or sa display nya. So ang problema dito, walang display sa kanyang mainboard. So mamaya magpo-focus tayo doon sa kanya mga touch switch or push button. So ito na guys, buksan na natin. Ito yung kanyang blower. Kumbaga parang electric fan din ito. So dito naman, ito yung kanyang water pump. So ayan. So dito tayo tatanggalin natin to lahat. Mga kanyang mga wirings, mga power supply o mainboard. So isa-isahin natin ito guys, isa-isahin natin ito para makita nyo rin. Ito napapansin nyo, ito yung kanyang, alam ko ito yung remote control. So may naputol na. So napagawa na siguro ito dahil kulang-kulang na yung mga screw, yung sa kanyang bracket sa kanyang blower. Ayan. So ito yung water pump, medyo dugtong na. So napapalitan na talaga ito. Ito yung power supply papunta doon sa mainboard. Yan. So ito, tatanggalin natin to. So ito na guys, i-fast forward ko to pag cleaning natin. Ayan, para makikita nyo lahat. Iniisa-isa ko to pag linis para malinis paggawa natin. Siyempre matutuwa yung customer natin pag ganito yung gagawin natin. So ayan, shout out po mga followers at mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito guys, papatapos na tayo po paglinis. So mamaya mag troubleshoot tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin aayusin ito. So ayan. So dito na guys, focus tayo dito. Ito, natatanggal ko na mga mainboard nya. So kanyang power supply medyo maliit lang. So ito yung kanyang mainboard. Nandito po yung mga push button or mga touch switch. Yan.
ang una kong ginagawa dito guys, nagano ako, nihinang ko muna lahat mga parts. Katapos dito, ititest ko muli kung may problema ba o wala. Kasi tinitest ko po yung power supply, okay. Pagdating lang dito sa kanyang display or mainboard, wala tayong makukuhang 5 volts or 12 volts. Ayan. So dito sa IC guys, ang supply nito 5 volts. Ayan. Mayroon tayong 5 volts dyan. Pero pagdating sa mga selector, wala. So tingnan natin mamaya kung anong magagawa natin dito. So yan, tutok lang mga guys. Ayan. Ito yung input ng supply, ground at 12 volts. So dito tinitingnan ko yung kanyang hinang kung hindi ba nakadikit sa aking pagsusulda. So okay naman. So dito guys, medyo mahirap i-troubleshoot pag ganitong yung maliliit na parts or pisa. So yan, nililinis ko para makita ko yung mga line or linya, bawat parts o bawat function ng kanyang mga push button. So ayan. So dito tayo sa yan, yung power supply. So maliit lang ito guys, maliit lang. So ayan, 220. So mayroon tayong nakukuha ditong 220 pagdating doon sa kanyang blower is 220. So mayroon tayo dyan. So dito sa 12 volts mayroon tayo dito. So pagdating lang doon sa kanyang mga display. So yun ang ipopokus natin. So dito lilinisan natin susuldahin natin mga parts kasi yung iba mayroong mga crack. So yan, lahat ito sinusulda ko para yung iba kasi nag-crack na. So yung iba nagka-crack yung paghinang. Sinuulit ko. So dito guys, ito na. Ito yung nakukuha kong pisa. May dalawa ako dito na touch switch or push button switch na open or nag-short. Kaya hindi pala gumagana ang ating mainboard o mga top switch na yan. So may dalawa ko dito. So ito, 9 piraso. 9 piraso. Kung tutuusin, 7 lang dapat, pero kailangan natin to palitan ng bago para mas granted ang ating gawa. So ayan, may nakuha na akong bagong parts. Ito, pareha silang part number. Ang tawag dito touch switch or push button switch. Ayan. So siyam ito or 9 na touch switch. So papalitan na natin bago kasi mas mura lang naman ito kasi 7 lang natin dapat puro na bago. Yan, ito bago. So ito yung luma. So mayroon tayong nakuhang defective dito dalawang yung luma, dalawa shorted o nagbabaser na. Lahat ng paa nagbabaser, ibig sabihin shorted. So palitan natin ito ng puro mga bago. Ayan. So fast forward natin para mapabilis tayo. So pagtanggal lang, medyo madali lang. Pagkabit ganun din. So ganun lang, pero mamaya ititest natin ulit kung ito ba yung main problem niya. So yan. So hindi na, so lahat ito puro bago na.
So yan, siyam ito. Siyam. Yan, magsusulda na tayo. So kailangan maganda pagkasulda natin. Hindi yung parang hilaw kasi madali maano yon. So yan, inaayos ko pa mabuti para maganda ang pagkahinang niya. So yan, kunting brush lang, baka mamaya mayroon tayong tilamsik na lid. Ayan, tingnan natin mabuti, dapat walang nakadikit sa bawat paan ng parts. So ito, ikakabit ko muna bago tayo mag-test kung okay ba yung pinapalit nating parts. So ayan, kailangan swak na swak sa kanyang mga push button, you know, kanya-kanya niyang function. So screw natin muna para mamaya mag-check tayo o actual, para kung okay, di tuloy-tuloy yung gawa natin. Yan, patapos na tayo mag-screw. So check muna ulit. Chine-check ko yung mga push button. So ayan, inisa-isa ko kung tugma ba, kasi pag may isa dito abnormal yung repair natin. So ayan, so lahat okay naman. So ngayon mag-test tayo guys. Ito na set up ko na. Papakita ko sa inyo kung tama yung hinala ko yung sa ating pag-repair. So ito yung water pump nya. Mamaya i-check natin yan kung gumagana, actual. So ayan guys, nakikita nyo, simple lang. Ito yung ano nya, yung nagsiswing. Ayan. So ito yung ano natin, yung blower. So plug in natin guys, actual. Kung okay to, good, maraming salamat. Ayan. So diba tama yung hinala natin? Yung lahat ng mga push button dyan, dalawa lang nakuha kong sira, pero pinapalitan ko na ng bago lahat. Ayan. So dito sa swing nya, okay. So sa isang swing, okay din. So dito sa timer, so hindi muna natin ita-timer ito. So kanyang, ayan, itong cool, okay. Okay. Lahat na guys, nag-function na lahat ng mga push button dito. So ayan, mag-actual test tayo dito sa kanyang water pump, kung okay ba ito, kung gumagana ba ito. So off muna natin. Tapos kukuha tayo ng tubig. Ayan, tubig nakahanda na guys. So tingnan niyo guys kung paano ko i-test, actual test itong kanyang water pump. Ayan. So naka-on na ito. So on natin yung cool. So yung cool, i-on natin.
Tapos actual natin yung kanyang water pump. So ayan, kikita nyo guys, actual test, di ba? So okay yung power pump natin. Ayan, okay yung motor niya. So ayan, okay. Ngayon mag-install na tayo guys, pero install natin lahat. Kung ano yung kinakalas nyo, ganun din sa pagbalik. So ito yung isang swing guys, walang purpose ito. Yung isa walang swing, yung isa lang. So kinakabit lang din natin. So dito mayroon tong mga sensor. So ayan, medyo pinabilisan natin, pinapas forward natin para hindi tayo mapahaba sa ating video. So ang purpose lang dito yung kung paano yun natin ginagawa. So pagbalik guys, hindi ko na papakita yung iba kasi medyo mapahaba na tayo. Yan. Tingnan nyo sa daming screw na yan. Kailangan walang kulang yan. Sa bagay may kulang yung mga screw dyan, mayroong ibang walang screw. Kailangan din hindi masobra yung screw dyan kasi kulang na nga, sobra pa. Ayan. So madali lang pagbalik guys, kasi kung kayo ay nagtanggal, alam nyo pagbalik. So hindi ko na ituturo sa pagbalik at saka pag baklas, kasi yung yung ginagawa mo sa pagbalik, kuha mo na, alam mo na. So ganun lang. So mayroon tayong tayo dito, yung kanyang sensor, dalawa sa hangin saka yung temperature. Yan, ito yung kanyang swing. Yung isa walang ipik, ito yung isa lang. Ayan. Yan kulay black guys, parang capacitor. Yan ang sensor. Yan ang sensor niya. Yan. Yung dulo niyan, mayroong sensor. So natin yung next, yung kanyang blower. Itong blower. Yan. Okay. Ayan. Scroll ulit. Medyo papatapos na tayo dito. Kanyang kapasitor sa kanyang blower. Yung sensor mo na. Saka itong kapasitor. So yan. So yan guys, kung nagustuhan itong video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page. So yan, maraming pong salamat sa tiwala nyo sa akin. So yan. So next, dito na po tayo sa kanyang water pump. Ayan. So good ito.
gumagana ito. Ayan, shout out muli sa lahat ng mga followers ko at subscriber. Ayan. So kailangan 0-0 pagbalik. Sa daming screw, kikita niyo yung screw, ang dami, sa daming screw. Kabilaang screw. Sa blower pa lang, ang daming screw. Okay, sa kanyang ano na, sa kanyang AC cord. Ayan, sa kanyang back. Ito, medyo palapit na talaga tayo guys. Sa daming kinakabit, medyo umabot tayo ng 24 minutes, 0.9 second. Mayroon akong ini-skip dito, yung iba. So yan, medyo dito na tayo. Malapit na. So yan, dito yung tubig guys. Dito yung tubig pababa. Yung water pump humihigop, dito yung pababa. Papunta, circle lang, ikot-ikot lang yung tubig dito sa kanyang tank, yung water tank sa baba. So, okay. Dito, medyo okay na tayo, patapos na tayo. Mag-test tayo guys, maya-maya konti, tapos linis. Sa bahay na siguro tayo mag-test. Alam ko okay na ito. 100% okay na ito. So, linis-linis konti. So, lagyan mo natin pala tubig. Kalimutan natin. Para mamaya, mag-check ulit. Final testing. So, ayan. Okay, final. Diba? Guys, mukhang bago na. Tingnan nyo. Bagong-bagong linis, bagong repair. Oh, bagong testing. Ayan. Lahat na mga function, may push button niya, okay na. Lahat. Pati yung swing, yung call, mga timer. Ano pa yung iba dyan, mga function dyan? Yung speed 1, speed 2, speed 3 sa ating blower. Ayan. Hanggang dito na lang guys sa ating video. Maraming pong salamat sa panonood. Thank you so much. God bless to all. Bye-bye.